Sino nga no, for today's video is pag-uusapan ho natin yung pagiging isa sa pinaka makapangyarihang tao sa buong mundo, itong si Tatay Digong, no. So ang sakit nito sa mata ng mga detractor, no, at mga anti-Duterte na yung kailang kinakalaban, yung kailang kinaayawan, kinaiinisan at ini-small, nilo-lockdown ay pasok sa Forbes list of most powerful people in the world. So, konteksto tayo, no? Bakit tayo magbunyi or bakit tayo magiging proud as mga Pilipino sa pagkapasok nitong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung ating Tatay Digong, into top 100 most powerful people. Kasi nga, 8.2 billion. Yes, ganyan kadami ang tao. We have 8.2 billion population all over the world. Sa buong planeta ng Earth, meron tayong 8 billion. And 200 million katao, 8.2. Ganyan karami. 'Di ba? Tapos naipasok siya pang 70, no? Sa mga nakikita natin sa Facebook ay pang 70 na ano siya, na pinaka makapangyarihan, pinakamalakas. Duterte lang malakas, o 'di ba? Ganyan. So ngayon, tingnan ho natin sa Wikipedia, sa Forbes, hanapin ho natin, no? I-search lang ho natin sa Wikipedia or sa Google Chrome or sa ano man yung mga browser ho ninyo dyan, na i-search lang Forbes most powerful people in the world. So ito lumabas, no. So may mga ano dito personality na ang iba hindi natin kilala, yung iba naman ay hindi nakapagtataka, like no surprise na sila yung mangunguna. Okay, or hindi man sa mangunguna pero at least pasok sila sa world's most powerful people. So hindi nakapagtataka, no, like for example si Jinping, no. So number 1, si Jinping ng China. Hindi natin isipin o wag natin pag-usapan pa kung bakit. Basta yun na yun, no? Kayo nang bahala dyan isip kung ano yung what comes to your mind. For example, ako, bakit nag-number 1 itong si Xi Jinping ng China? So, ang daming factors, no? So, ilan dyan ay babanggitin ko. Yung akin lang to, ha? So, di ko alam kung yun ba talaga yung pinaka-basis. Pero para sa akin, parang hindi ka naman talaga din pwedeng tawagin. Ay, ibig ko sabihin, it requires a lot of power in dedication. Power, no? Kapangyarihan. Grabing kapangyarihan talaga ang kinakailangan ng isang tao para mamuno sa napakalaking bansang China at napakadaming tao, billions of population. 'Di ba? So napaka-powerful ni Xi Jinping China, kaya yan number one siya. At hindi lang kasi China ang kanyang minamanage kundi buong mundo. Yes, Xi Jinping managed not just China but the whole world. Kasi kung whether we like it or not, ang China talaga ay kailangan, very essential sa buong mundo. For example, tayong Pilipinas, mga Pilipino, itong Pilipinas, hindi naman talaga tayo aasenso, no? Hindi tayo magpa-progress. Kain bayabas tayo, no? Pupurutin tayo sa kakangkungan kapag once na itong China ay nakikipag-antay sa atin, no? Once na i-boycott nila yung ano natin, yung ating mga products, patay tayo, no? So ano ba yung mga produkto natin na i-boycott nila? For example, saging, di ba? Durian, di ba? Mga niyog, patay tayo diyan, mga mga buko. Yan na lang pinakamalaking GDP talagang nagko-contribute ng GDP natin is yung mga pinya, yung mga agricultural products ho natin. Tuna, pinya, saging. Hindi natin kaya ubusin yun, ha. Yung mga pananim natin sa Pilipinas, yung ating mga farming dito, yung ating mga farms, yung saging, mga agricultural products ho natin, hindi natin kaya kainin yan. 'Di ba? So napakalaking tulong. I mean, meron tayong pagkain, busog na busog tayo, pero wala tayong GDP, no? Gross domestic products, wala tayong mga finances, wala tayong pera, wala tayong funds para pambiling alam niyo 'yon. Basta yan, dapat balance. Anyway, so balikan diretso na tayo dito, no? Dami tayong pinag-usapan. So si Xi Jinping China, hindi lang talaga China kanyang pinanguluhan, kundi buong mundo. So the world won't survive without China. That's a fact. Let's go to number 2, Vladimir Putin, no? So, kilala natin yan. Donald Trump, number 3. Angela Merkel ng Germany, pang-4. Pang-5 si Jeff Bezos, no? Pinakamayaman, Amazon owner. Pope Francis, syempre, siya yung pinaka-leader, pinaka-pangulo, ano ba tawag dyan? Pinakamataas na tao na posisyon, no? Ang Pope sa hanay ng Katoliko, sa sekta ng Roman Catholic. So, billions din ang member ng Catholics. Kaya, yan. No wonder na siya rin ay isa sa pinaka-powerful. So, hindi ka naman aabot sa ganyang posisyon sa pagiging Santo Papa kung ikaw ay hindi ganun ka-powerful. Okay?
Okay, Bill Gates. Kilala natin yan. Mohammed Al Salman. Mohammed bin Salman ng Al Saud. Ayun, Al Saud. Saudi Arabia. Powerful, okay. Narendra Modi, Larry Page. Di ko alam kung sino yung si Larry Page na alphabet daw. And Jerome Powell ng US. Emmanuel Macron, France, number 12. Mark Zuckerberg, 13. Theresa May ng UK, 14. 15 si Li Qiang ng China. Warren Buffett ng Berkshire Hathaway. So ano naman siya, business empire naman to si Warren Buffett. So powerful din siya. Hosseini Khamenei ng Iran. Mario Draghi ng European Central Bank. Jimmy Dimon ng Chase. Ano ba Chase? Ano ba ibig sabihin yan Chase? Carlos Slim Hilo, American Mobile Sub DCV. Ano yun? Jack Ma, yan, Alibaba Group, sikat yan, tsaka yan, powerful. Christine Lagarde, International Monetary Fund. Doug McMillon or Million, Walmart, okay, sa Walmart stores naman ito, no? Tim Cook, Apple, okay. So si Steve Jobs, wala na siya, no? Kasi siguro naipamana na sa kanyang mga katropa or kamag-anakan. Kaya ito na, si Tim Cook na yung pinaka-powerful ngayon. So ibig sabihin pala, itong mga powerful people ngayon, sa listahan ay mga buhay, no? So hindi na pala pwedeng isama ang mga yumao na, no? So since wala na tayo nakitang dito Steve Jobs, kaya yan si Tim Cook na ng Apple. Okay, siguro kung buhay pa sa Steve Jobs, baka mag number 3 o number 4, no? Next to Donald Trump. Okay, so Elon Musk, sino bang number 4? Ay hindi, okay, so baka itong si Jeff Bezos, baka yung andito ngayon ay si Steve Jobs, no? Okay, asa na tayo nun? Okay, Elon Musk. Okay, Tim Cook ng Apple, Elon Musk ng Tesla, Benjamin Netanyahu ng Israel. Ito si Elon Musk, tansya ko bakit ito number 5 lang, number 25 lang siya nailagay kasi hindi siya masyadong nakikialam sa mga deep state, politics, etc. Oo, so hindi siya ganun ka-powerful, like wala siyang pakialam, basta business lang siya, innovation ganun. Unlike kila unlike dun kila Jeff Bezos and sino pa yun, sila Jeff Bezos, itong si Facebook owner na si Mark Zuckerberg, no, talagang ginagamit niya ang kanyang impluwensya, no, or nagpapagamit siya sa politics. For example, si Meta, 'di ba, ginagamit siya ng natin mga Vera Files, mga fact checker kuno na biased din naman. Ang dami naman mga fake news diyan. For example, itong mga ABS-CBN, GMA, TV5, hindi naman yun accurate yung kanilang binabalita. Sometimes itong PTV pero hindi naman pina-fact check ni Vera Files, 'di ba? So unfair. So itong si Meta, si Mark Zuckerberg, so siya? Kaya siya matatawag na powerful kasi yung kanyang influensya ginagamit niya or pinapagamit niya sa iba, or di ko alam. Okay, Ma Wating. Wait lang, Benjamin Netanyahu ng Israel, ito yung huhulihin dapat ng ICC pero hindi talaga mahuli-huli. Tapos ngayon, nagpunta dito si Netanyahu sa anong bansa ba yun? Meron siyang nakalimutan ko na. Basta meron siyang pinuntahang bansa na dahil siya papunta doon sa lugar na yun ay agad nagkalas or bumitiw ang bansa na yun sa ICC. Anyway, so let's go to Ma Wating. Sino ba siya, no? Tencent Holdings. So hindi ko siya kilala. Larry Fink ng BlackRock. Akio Toyota Motor, Japan. John L. Flannery, Electric, okay. Antonio Gutierrez, United UN. Mukesh Ambani, ito yung si Ambani, sabi ko sa inyo, no, na pinakamayaman sa India. Jean-Claude Van Damme, hindi pala, Jean-Claude Juncker, European Union. Warren Woods, okay, so number 35, Sergey Brin, Alphabet pa rin. Ano yung Alphabet? Mamaya hanapin natin. Ano ba may sa Alphabet? So sa mga hindi nakakaalam, sabay-sabay natin alamin. Alphabet. Share price, ano ba ibig sabihin ng ito? Alphabet Incorporated is an American multinational technology conglomerate holding company headquartered in Mountain View, California. Alphabet is the world's third largest technological, asan na yun? Ba't nawala? Technological, technology, third largest technology company by revenue after Amazon and Apple, and one of the world's most valuable companies. It was created through a restructuring of Google on October 2, 2015, and became the parent holding company of Google and several former Google subsidiaries. It is considered one of the big 5 American information technology companies alongside Amazon, Apple, Meta,
and Microsoft. Okay, so ang nagmamay-ari pala, itong Alphabet pala is ano siya, parang Google, no? So, yun, maraming thank you kay Google kasi dyan tayo kumikita, sumasahod sa ating mga content. Okay, so okay, balik tayo dito sa asa na yun? Ba't nawala? Back tayo sa binasa natin. Asa na tayo yun? Okay, Alphabet, no? Sergey Brin. Okay, Kim Jong-un, North Korea, powerful. Hindi talaga siya matinag-tinag sa mga bantang lusubin siya ng Amerika o ano pa man. Basta hindi siya magalaw-galaw ng ICC. 'Di ba? Diyan pa lang ako'y turn off na talaga. Dati pa lang, sa totoo lang, hindi pa to, wala pa si Tatay Digong. Itong ICC, dinig ko na to nung time pa ni Pinoy kasi itong si Kim Jong-un kasi 'di ba nababalita na talagang walang karapatan, no? Against crime against humanity talaga itong nangyayari sa bansang North Korea, pero hindi sila magalaw-galaw ng US that time kay Obama, tapos kay Trump, tapos kay Biden, tapos ito Trump ulit na, but still untouchable pa rin itong North Korean government. So ibig sabihin powerful nga talaga siya. So itong ICC, wala yan, parang dapat talaga yan, hindi yan kinikilala. Hindi nga lahat So hindi ganun wala talagang kwenta kung tutuusin itong ICC. Kasi crimes against humanity, ang daming mga basta, di ko na nababanggitin kasi magagalit yung iba dyan. So, okay, let's go. Basta maraming mga massacre na nangyayari sa Pilipinas. Naalala niyo ba yung massacre? Ano bang mga massacre? Hindi ko napapangalanan. Merong massacre sa Pilipinas na committed ng buhay na, if I'm not mistaken, hindi bababa sa 50. Mas marami pa dyan sa 40 plus na napatay daw ni Tatay Digong, no? Sa kanyang mga kamay. Hindi, wow. So mas marami pa yun, pero asan siya? Bakit hindi siya naipadala sa ICC? Di ba? Okay, let's go to North Korea. So Charles Koch naman, Koch Industry. Koch, di ba ito yung yung parang mga bag, tama ba? Koch. Okay. Shinzo Abe ng Japan. Okay. So hindi pala ibig sabihin is patay na ay hindi na makapasok. So pasok pa rin pala kahit patay na, no? Pasok pa rin si Shinzo Abe as world's powerful people. So kahit patay na siya, pasok pa rin siya dito. Nasa listahan pa rin siya. So ibig sabihin, si Steve Jobs is no longer part of the company, no? Kaya siguro siya hindi na nakapasok. Anyway, kasi patay na nga, no? Anyway, Rupert Murdoch ng News Corporation. Okay, Satya Nadella ng Microsoft. Kim Jim Yong Kim. Okay, World Bank. Stephen Schwartz Shawarma. Okay, Khalifa UAE. Okay, sino ba sila, no? Mga pamangkin siguro to o kapatid ni sa Alman, Saudi, Al Saud. With Haruhiko Kuroda, Japan, Egypt, no? Lee Ka-shing, Lloyd Blankfein, Bob Gier, Michael Temer, okay, Michael Bloomberg, Wang Janlin, Mary Barra, number 55, 56, hindi ko na mababasa yung iba dyan. Justin Trudeau ng Canada. Diba? Number 57, Robin Lee. So, ibig pa sabihin, pasok yung Pilipinas as isa sa pinaka-powerful din sa buong mundo, no? Kasi, nanggaling nito yun, natin, politician, hindi naman mayaman. Diba? Ibig sabihin, politician is less mayaman, no? So, influential, powerful. So, ibig sabihin pala, kinikilala talaga ng buong mundo ang Pilipinas, no? As one of the most powerful. Siguro sa sa consumerism, tapos consumerism or sa consumer, no? Power of consumer, pwede na powerful ang Pilipinas. Kasi kahit pa sabihin ng iba na third world country tayo sa Pilipinas, ang mga Pilipino, kahit walang pera, bumibili ng ngutang talaga yan, no? Para lang maka-acquire ng mga gamit, no? So, hindi pang sabay sa trend. Anyway, let's go to number 60. Asa na ba tayo? Justin Trudeau, 57, 58 si Robin Lee, Michael Dale. Ano ba ni Michael Dale? Parang yan? Computer? No, cellphone yata ang mga technology. Okay. Wei Quan. Okay, China Evergrande Group. Wei Kayan. Okay, Lee Hsien Loong. Okay, Bashar Al-Assad, John Roberts, Enrique Pena Nieto. Okay. Mexico, Ken Griffin. Okay, ito na, Mike Pence ng United States, number 67, number 68 si Kamar Javad Bajwa ng Pakistan. And number 69, Rodrigo Duterte ng Philippines. Di ba? Galing, no? So, sino ba yung mga, So, ibig sabihin, mas powerful pa si Tatay Digong kumpara kay Abigail Johnson.
kumpara kay Reed Hastings, Robert Mueller, Al-Bakr al-Baghdadi, Joko Widodo, Gianni Infantino. Ang galing, no? Si Joko Widodo ng Indonesia na presidente, napakatagal na itong tao to na as presidente. Sabi ng mga ano natin, may mga kaibigan pala ako, no? Mayroon akong parang groups na Indonesian, Malaysian, Southeast Asian na parang Facebook groups, no? So si Indonesian president, isa na siya parang kurakot, gano'n, no? Kaya daw naghihirap lalo ang Indonesia ngayon. Anyway, so yun, no? So top 75 FIFA. So top 75 pala, hindi siya top 100, no? So Tatay Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong is landed into number 69. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood. And bye-bye. Ano masasabi nyo, no? Proud ba kayo as a Filipino? Dahil meron isang tao sa Pilipinas na pasok sa world's powerful people. Top 75. Diba? That will be all. Thank you for watching and ingat.